Morning! Good morning! So po, good morning! Good morning! So again, even though wala po akong mic ngayon, but again, I'm very empowered and very happy po para ipakilala po ang ating presenter for today. Kilala niyo po ba kung sinong presenter natin ngayon? Hindi! Hindi po kilala? Hindi! Alright, ang presenter po natin ngayon ay dati pong trainer ng V-Mobile Technologies Incorporated. Dati rin po siyang Quality Assurance and Manager po ng Network Affairs. So kilala niyo na po ba? Hindi pa! Okay, tawagin na po natin ang ating pong speaker for today, Mr. John A. Sevilla! Yay! Ako po yun. Okay, ako po yung speaker natin for today. Maraming salamat po sa palakpakan. Okay, so magsimula na po tayo. Okay, gusto ko lang po munang tanongin ang bawat isa. Kayo po ba ay naimbitahan sa birthday? Hindi. Hindi. So, ibig sabihin, kayo po ay naimbitahan para makinig ng isang business opportunity. Tama po ba? Yes! Kayo po ay naimbitahan para malaman kung anong klaseng negosyo ang pwede niyong pasukin ngayon. Tama po ba? Yes! Alright. So, since kayo naman po ay nandito na gusto ko lang pong iset yung expectations ng bawat isa. Okay? Ito pong business na mapapakinggan ninyo ay para po sa lahat, walang pinipili. Bakit? Kasi po, kahit ikaw ay isang sundalo, na nakadestino kahit saang kampo, pwede po sa iyo ito. Okay? It doesn't matter kung babaeng sundalo o lalaking sundalo ka, kahit nasaan ka, aabutin ka ng V-Mobile. Okay? Pangalawa, kung pwede sa sundalo, pwede rin po ito sa police. Okay? So babaeng police, lalaking police, pwede po gawin ang business na ito. Pangalawa, kung pwede po ito sa mga police at sa mga sundalo, pwede rin po ito sa mga tinatawag nating mga local officials. Okay? Mga senior citizens. So, meron po tayo dito, ito po ay mayor ng Cervantes, Ilocos Sur. Ito naman po ay mayor ng Tagudin, Ilocos Sur din po yan. So, sila ay mga city officials na, pero nakita naman ninyo ginagawa pa rin si V-Mobile. Aside from that, meron din po tayo dito mga head ng accounting office po, dyan sa May Krami. Senior citizens, but then again, capable of doing business for, of course, extra income. Ito naman pong isa ay aking dating agent sa Telos when I was still working as a quality assurance sa isang call center company. Okay? Imagine, na may edad na sila, may magandang profession na, but still, amenable of doing the V-Mobile. Alright? Now, kung pwede po ito sa mga, sabihin natin mga seniors, pwede rin po ito sa mga bagets. Sa mga bata. Bakit? Sabi ko nga po sa itong business na malalaman ninyo today, ito po ay hindi komplikado. Okay? Hindi po ito maghahanap ng diploma. Hindi po ito maghahanap ng transcript of records. Tama. Kasi kahit anong antas ng buhay mo, kahit ano ka ngayon, pwede mo siyang gawin. Okay? At sa lahat ng mahirap, itong business na po na ito ang pinaka-madali. Okay? Now, kung pwede po ito sa mga bata, pwede rin po ito sa mga gumagawa ng bata. Okay? Ibig sabihin sa mga mag-asawa. Okay? Kung pwede sa mag-asawa, pwede rin po ito sa mga mag-shota. Uy! Kagaya niya. Uy! Grabe! Now, kung pwede sa mga mag-partners, pwede rin po ito sa mga OFW. Ibig sabihin itong business na ito hindi lang po pang Pilipinas. Pwede rin po ito sa buong mundo. Yes. As long as may Pilipino, kahit nasa dagat ka, kahit nasa ibang lugar ka pa, pwede sa ito. Okay? Pwede po ito sa mga aspiring talents, mga professional performers. Okay? Kung makikita po ninyo ito si Mr. Ryan Cayabyab, kilala niyo po si Ryan Cayabyab? Yes. Yes. Alright? So kasama po natin dyan ang whole cast ng The Ryan Cayabyab Singers. They're all under my team. So, again, imagine, despite of them performing professionally all over the world, nagagawa pa rin nila ang V-Mobile. Maganda po ba? Yes. Alright. Now, bukod sa mga aspiring talents, ito po pwede rin sa mga totoong talents na. Okay? So meron po tayo, ayan, ito po yung discover ni Ellen DeGeneres. Boyfriend ko po. Ay! si Daniel Matsunaga, sila Angeline Quinto, ito po, best friend po ni Mark. Okay, si Mr. Pangalan? Vince Alaras. At saka from Kamikaze. At ito po yung pinakasikat sa chocolate. Kilala niyo po? Okay. Sabi ko sa inyo, pwede po kahit anong aspeto ka ngayon, kahit anong klaseng tao ka ngayon. Alright? So ito po yung mga totoong artista ng V-Mobile. Okay, one of them, of course, my team. So they are my team leaders under Team Big Aces.
Okay? So, bago po pinakita yung mga pictures na yon, intro lang po yun. Pinakita ko po yung pictures na yon, para lang po maset expectation ninyo na, again, kahit manager ka ngayon, pwede sa ito. Kahit di ka nag-aral, pwede sa ito. Why? Kasi po ako, for example, I was a manager from an international call center company, manager of V-Mobile, but still, ginagawa ko po ito. Mga OFW kasama natin, ginagawa rin po nila ang V-Mobile. Ang mga bata, imagine, mga bata na nagtitext, pinakikinabangan po ang V-Mobile. So, again, you are the creator of your own destiny. Kung naghihirap ka po ngayon, kasalanan mo na yan. Kung mahirap ka ngayon at naghihirap yung buhay ng buong pamilya mo ngayon, kasalanan mo yan. Why? Sabi sa akin, bakit? 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 Kasi you have all the options. Okay? You have all... Pwede ka pong pumili para maging maayos ang pamumuhay mo. Tama. Okay? So, ngayon guys, kung sa tingin po ninyo na medyo naghihirap, okay, medyo hindi maayos ang pamumuhay natin, all you have to do is to decide. All you have to do is to pumili. Pumili at mag-desisyon po kayo na mabago ang buhay ninyo. Okay? Now, gusto niyo po ba mabago ang buhay ninyo? Yes! Lahat naman po tayo eh, okay? Now, my first question, po yung aking team Big Cases, my first question is, sino po nito ang gusto ng extra income? Kami! Ay, lahat tayo gusto ng extra income. Pero ang tanong, bakit ninyo gusto ng extra income? Of course. Saan mo pangalan rin isa? Masarap may extra. Rogelio, ikaw sir, gusto mo ba ng extra income? Bakit mo gusto ng extra income, sir? Kasi para pwede kabayan. Dagdag kabuhayan, tama. Papalakpakan naman si Masarap. Yes! Saan mo pangalan niyo, sir? Noriel. Noriel, bakit sir gusto mo ng extra income? Gusto mong successful. Gusto maging successful. Gusto natin maging maayos sa buhay natin. Tama po ba? Yes. Alright. Nag-survey po kami. Out of 1,000 people, ito po ang sagot nila. Gusto nila ng extra income kasi gusto nila magkaroon ng magandang bahay. Gusto niyo po ba ng magandang bahay? Yes! Yes. Ito pa. Bukod sa magandang bahay, gusto nila yung kasunod. Okay? Imagine, maganda ang bahay mo. Okay lang ba tricycle ang sasakyan mo? Yun lang. Dapat kung ganito kaganda ang bahay mo, dapat ang sasakyan mo ganito rin. Yun o! Ano ba ang sasakyan? Yes! Now, ito po, kung meron ka ng ganito kagandang bahay at meron ka ng sariling sasakyan, aba, dapat i-treat mo rin yung sarili mo at yung family mo. Saan? Of course, sa vacation. Di ba? Hindi yung trabaho ka lang ng trabaho, kailangan mag-relax ka, magkaroon ka ng time sa family mo, sa sarili mo. Tama po ba? Yes! Alright, sa mga employees, sino pang employee ngayon? Wow, palakpakan naman yung mga hindi employee! Alright, ibig sabihin, kung hindi kayo mga employee, dapat mayroon kayong mas time sa sarili at sa family ninyo. Okay? Ito pa. Now, kung kayo ay may bahay na, may sasakyan na at nagkakaroon na kayo ng sariling bakasyon, gusto niyo po bang makatulong sa ibang tao? Yes! Okay. Now, sa ngayong pagkakataon, sa pagkakataong ito, are we all capable of having our own house? No. Our own car? No. Our own engranding vacation? How about makatulong? Hindi. Ganun, Yun lang. no? Kanina, yes! Yes! Ako! Woo! Ngayon, no? Grabe. Okay, now, meron pa akong tanong. Okay na po ba magtanong ako? Yes! Okay. Kung magkakaroon po ba kayo ng idea para makuha itong mga bagay na ito, magiging open po ba ang inyong mga isip? Yes! Ulitin ko lang po kung magkakaroon po ba kayo ng idea, bubuksan po ba ninyo ang inyong pag-iisip at magiging open kayo sa magagandang opportunity? Yes! Okay. Now, kilala niyo po ba si Henry C? Yes. Alright, sino nakakilala kay Henry C? Lahat? Kami! Kilala niyo siya? Lolo ko po yun eh. Alright, now, kidding aside, si Henry C, isa po ba siya sa pinakamayamang tao sa mundo? Yes! Milyonaryo po ba si Henry C? Yes! Hindi. Hindi. Kasi si Henry C ay? Billionaire. Bilyonaryo. Okay, imagine. Pero, nung si Henry C po ay naging bilyonaryo, saan po siya nagsimula? Mayaman ba siya agad? Hindi. Hindi, di ba? Si Henry C nagsimula bilang isang napakamahirap na tao. Isa lang siyang shoemaker. Di po ba na nagbebenta ng sapatos sa patang Mercury Drugs? Tama? Yes. Okay? Si Henry C ay isang taong nangarap. Isang taong determinado para umangat yung buhay niya. Okay? Despite of pagpapaalis ng mga tao sa Mercury, okay, ng kaibigan niya, hindi siya natinag. Okay? Kasi naniwala siya na maganda yung produkto niya. Alam niyo po ba yung produkto niya? Alam niyo po ba yung produkto niya?
Yes. Anong produkto niya? Sapatos. Sapatos. Tingin nga po kayo sa kaliwa. Tingin kayo sa kanan. Hindi, yung paa nila. Tingin yung paa nila. May sapatos po ba? Yes. Alright. Sa Henderson ka lang po siya mag-isip. Tingin ka sa kaliwa. Tingin ka sa kanan. Lahat ito nagsasapatos. Tama? Yes. Ibig sabihin, lahat ng tao na yung potential market. Tama po ba? Yes. Ibig sabihin, ng panahon ni Henry C., ang produkto niya ay sapatos. Maganda po bang ano po yung negosyo? Yes. Yes, kasi lahat bibili. Tama po? Yes. Imagine mo mula bata hanggang matanda, nakasapatos. Tama? So magandang market po talaga yun. Now, si Henry C. nagsimula lang sa magandang idea. Okay, idea lang po yun. Sabi nyo nga, idea. Idea. Sa pa, idea. Idea. Idea, okay, from that shoes, sabi niya, yayaman ako. Okay? And then talagang nag-hold on siya doon. Okay? So, ngayon po, ang gagawin ko is, bibigyan ko rin po kayo ng magandang idea. Okay lang po ba yun? Yes. Hindi ko lang. Okay lang po ba yun? Yes. Kasi, alam niyo po yung, ang mga speakers po dito, wala pong bayad pag nagsasalita. Okay? Kami po, sa palakpakan lang masaya na! Yes. So, okay lang pag kayo po'y tinatanong, sasagot lang po kayo. Okay, now, ito po, ang ibibigay ko po sa inyo ngayon isang idea. Ano klaseng idea po yan? It's a money-making idea to earn extra income by just using your phone. Okay, now ang tanong, sino po ba dito ang may cellphone? Lahat. Lahat. Again, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa. Yun lang. Lahat ba magamit ng cellphone? Yes. Ibig sabihin, kung may cellphone, maganda po bang market ang cellphone? Yes. Pero again, set up ko lang expectations ninyo. Dito, kahit cellphone lang ang gagamitin natin at mag-earn kayo ng extra. Dito, hindi niyo po kailangan magbenta. Sabi niyo nga, no selling! No selling. Dito po, hindi niyo kailangan mag-recruit. Sabi niyo, no recruiting! No recruiting. Of course, dito po, hindi niyo kailangan mamilit. Sabi niyo nga, no forcing! No forcing. Tandaan po ninyo yan ha, hindi po namin kayo in-orient ngayon, hindi po namin kayo kinakausap ngayon para magbenta, para maging recruiter at para mamilit. Why? Kasi po, ang ipinapresent natin ngayon is napakagandang opportunity na pwedeng magpabago ng buhay nyo. Yes. May opportunity na nagpabago ng buhay ko at nagpabago ng maraming buhay sa T-Mobile. So okay lang po ba na pakinggan natin ng buong puso? Okay lang po ba na papakinggan natin ng bukas ng pag-iisip? Yes. Alright, so tuloy po tayo. Now, sino po dito ang gumagastos ng pera? Okay. Kasi po dito pag tumataas ang kamay, sumisigaw. Sino po dito ang gumagastos ng pera? Yes. Ano? Eh, sabi siya, unti-unti lang yan, sir. Kaya maya-maya, gano'n na. Woo! Gano'n na. Okay? So lahat na po tayo nakahawak ng pera? Yes. Sino po dito ang nakahawak ng pera? Taas ang kamay! Alright, taas ang kamay na sumisigaw! Yes. Okay, so lahat tayo nakahawak na ng pera. Now, nakahawak na po ba kayo ng 8,888? Yes. Yes. Okay, nakahawak na ng 8,888. Now, nung nahawakan po ninyo yung 8,888, ang bawasan ngayon. Okay? Isipin po ninyo na may hawak kayong 8,888 sa mga kamay ninyo. Okay? Gusto ko po, isipin nyo lang ha. Okay. Hawak nyo ng 8,888. Ano po ba ang pwede ninyong bilhin out of your 8,888? Bagong cellphone. Okay, isip. iPad. Ano pangalan niyo, ma'am? iPad. Si Ma'am Aida. Ma'am Aida. Sa 8,888, ano po ba ang pwede mong bilhin, mami? Ma'am Aida. Lalaki. Pwede cellphone. Ano pa? Astig lang. Tinapay. Ang daming tinapay. Baka Daming tinapay na. Sir, ikaw sir, nakakulay blue. Ano pong pangalan niyo, sir? Nelson. Sir Nelson, pag meron kang 8,888, ano po bang bagay ang pwede mong bilhin? Sa akin na cellphone. Cellphone? Wow. Ano po, sir? Pangalawang cellphone. Ako bang naman sir? Sige, i-open natin yung mga size natin. Okay? So ngayon, 8,888, hindi nyo pa maisip kung anong pwede nyong bilhin or pwede nyong gastusin. Okay? Now, ito po, perspective ng isang single, pwedeng perspective ng mag-asawa, pwedeng perspective ng breadwinner. Okay? Kung meron kang 8,888, ito po ang una mong bibilihin. Groceries, tama? Yes. Ang tanong, ang 8,888 na groceries, pang ilang araw mo na? Yung totoo. Sa Isang linggo. linggo.
Kagabi nga, nag-grocery ako pang 7,000 para kayo na lang, ubos na eh. Wala. Now, aside sa grocery, ano pa ba ang pwede mong bilhin? Perspective ng isang magulang kaya na may bagong anak. Imagine, di ba hindi ka na bibili ng iba, ang bibili mo na diaper mo or diaper ng anak mo or gatas ng anak mo. Tama? Imagine, ilang gatas at ilang diapers kaya ang mabibili mo out of your 8,888 pag ilang taon? Yun lang. O diba? O kayo na rin mismo nagsasabi, ay Diyos ko! Totoo! Kasi baka nga isang linggo lang yan eh. Tama? Imagine, Diyos ko, eh, paano pa pag ako yung anak mo? Okay. Alright. Okay. Dahil ikaw ang kumikita ng pera, ikaw ang breadwinner. Bankrupt. Siyempre, gusto mo naman bankrupt. Pwede bang... Dahil ikaw ang kumikita, ikaw ang breadwinner. Okay? Siyempre, gusto mo naman i-pamper yung sarili mo minsan. Tama? Yes. Siyempre, gusto mo mag-unwind. Punta ka ng ibang lugar. Okay? Dahil dyan, nagpunta ka ng Cebu Pacific, naghanap ka ng promo. Uy. Okay? Punta ka ng Hong Kong, super sale! 8,888. Imagine yung inclusions niyan, ha? Papunta pa. May just add ka pa, oh. Papunta ka ng Disney, just add 2,000. Wala na, malay na. Actually, yung 8,888 na yan, from airport, baba ka, pwede ka mag-stay doon. Eh kasi pag naglakad ka pa, bibili ka, gagastos ka na naman. Tama? So it will not really go, it will not go far. I mean, sa ngayon, ang 8,888, kung bakit ko siya pinapakita is, halos wala ng value. Tama po ba? Yes. Kaya ang 10,000 mo nga, minsan lalo na mga empleyado, kumikita na, sabihin na natin 15,000 sa loob ng isang buwan. Less taxes, less, Wala na. SSS and all. Patay Diba na. napakalungkot kung makakakuha ka ng 6,000 net? Eh, diba? Ngayon pa nga lang, hindi mo na maisip kung ano mabibili mo sa 8,888. Okay? Now, dahil ang mga magulang, okay, dahil ang mga magulang or yung mga, sino po yung mga nagpa-budget dito? Halos lahat. Okay? Dahil nahihirapan na kayo mag-budget, dahil sobrang mahal ng mga bilihin, naisipan nyo ngayon magnegosyo. Okay? Patingin nga po ulit sino yung mga nagpa-budget. Alright. Okay ha? Isipin nyo na ulit ngayon na nahihirapan na kayo. Kasi nga ang sweldo mo ay hindi naman ganun kalaki. Naghanap ka ngayon ng negosyo. Okay? Mama, anong pangalan mo, ma'am? Floor. Ma'am Floor, kung ikaw ay merong 8,888, anong klaseng business kaya ang pwede mong bilhin? Ay, ang pwede mong kunin? Sari-sari store. Very good. Eh kung kanina nga, grocery pa lang, 1 week ubos na. Alright, ano pa? Sino pa yan? Sir, ikaw, sir. Anong klaseng business kaya? Sir, ikaw. Anong klaseng business na pwede mong pasukin with your 8,888? Marami sir kung pwede sa sa halaga na yan. Sige, sir. Bigyan mo ako ng sample. Gaya ng mga yung sari-sari store. Sari-sari store ulit! Yes! Sir! Kasi marami, kaya naulit. Ano pa? Ikaw, Ricardo. Sir. 8,888, anong business kayo mapapasok mo? Dennis Cornel. Ha? Papakuyo ka ng kondo? Sagot gulaman. Sagot gulaman? Pwede. Pwede. Okay, pakita ko sa inyo. With your 8,888, ito po yung mga pwede. Kaya sabi nga ni sir, marami. Okay? Pwede kang magtayo ng isang bonggang-bonggang ihawan. Nagigising ka na alas 4 ng umaga para mamalengke. Okay, makakauwi ka ng bahay ng alas 6, lalaga mo lahat yan. Bibili ka ng isang damakmak na steak. At dahil ikaw lang mag-isa sa bahay, tusok mo yung lahat. Okay, at dahil naanto ka pa, natusok yung kamay mo. Dahil dyan nagpahinga ka ng konti, mga ilang oras, nilabas mo na siya sa bahay. Okay? Iihawin mo yung lahat. Okay lang, naubos. Naubos yung paninda mo. Ang tanong, makakaligo ka ba? Lang. Pasma ka na eh. Dahil napagod ka, ilang oras na naman, dumating na naman sa alas 4, mamamalengke ka na naman. Ang tanong, dahil malamig, makakaligo ka? Uy, ba? Imagine mo, Ang baho na rin. all your life, hindi ka na maliligo. Okay lang ba yun? So, slash natin yan. Slash. Okay, pangalawa. Pwede kang magtinda ng gulay, magtinda ng isda, baboy, manok. Okay? Na, again, sino kaya bumibili ng mga ito ngayon? Lahat ba tayo? Lahat. Lahat tayo. Pero pa ilang kilo na lang. Tinda ba to? 1/4.
1/4. Pili ka ng isang banyera. Pang isang luto na lang. Isang lutuan na. Di ba isang lutuan na nga? Okay. So yan. So kung ikaw ay magnenegosyo ng tawag dito, mga palengke. Okay? Ng mga ganitong klaseng tinda. Gulay, manok, baboy, isda. Okay? Again, kailangan mo ng tao, kailangan mo gumising ng maaga. Kasi ako po malapit po ako sa palengke nakatira ngayon. Okay? Sa may Makati. Okay? Yung mga kapitbahay ko talagang humahango. Imagine, gigising sila ng umaga alas 4, okay, bibili ng isda, maglalatag sa palengke ng alas 6, syempre hanggang hapon, hanggang tanghali. Okay? Ilang oras lang matutulog, maya-maya latag na naman ulit sila. Okay? Pagtapos sa magtinda ng alas 9, pahinga saglit, maya-maya hango na naman. Imagine, hindi ka pa nakakabawi ng tulog mo, gigising ka na naman. Madali po ba? Hirap. Mahirap. Okay? Pangalawa, ito po, pwede ka magbenta ng mga damit or ready-to-wear goods. Tama? Mga damit. Opo. Pero ang tanong, kung may 8,888 ka, papabawi mo kaya agad dyan? Hindi. Ibig sabihin, yung pera mo matutulog hanggat hindi mo nabibenta lahat. Tama po ba? Tama. Yes. Diba, minsan babarating ka pa kasi, hello, mas maganda pa yung ukay sa binibenta mo. Tama po ba? Okay. Now, so pinakita natin mga business, ano kaya ang klaseng income ang makukuha natin doon? Maria. Income po ba yun na makakabili ng bahay? Hindi. Income na makakabili ng sasakyan? Hindi. Makaka-afford ng vacation? Vacation? Bakasyon. Hindi. O makakatulog na po ba tayo? Hindi pa. Now, what if I'll show you again a wonderful idea, a great business opportunity na ganito lang din po ang presyo. Okay? Now, this is My Life Technopreneur Business Kit. Pakiulit nga po. My Life Technopreneur Business Kit. Alright, sabi ko nga sa inyo, it's 8,888. Okay? Pero hindi po, ang kitaan po dito, ang potential income nito, hindi mo lang makukuha pag nagbenta ka ng isda. Hindi mo lang makukuha pag nagbenta ka ng barbecue. Hindi mo lang makukuha pag nagtinda ka ng mga damit. Bakit? Imagine, potential income, ang unang potential income mo is 100,000 per day. Pwede na? Uy, grabe. Makakakuha ka pa ng 100,000 per day pag nag-barbecue store ka. Patay. Pwede naman. 100K, 100 ano din? 100 dito, mga franchise. Ikaw lang ang nag-manage, ikaw lang din ang nagpusok. Okay? Now, 100,000 per day. Kung 100,000 per day, ibig sabihin, 700K per week or 3.1 million per month. Pwede na po ba? Yes. Ang tanong, kung kayo po ay magta-traditional business, makukuha niyo po ba to? Hindi. Hindi. Again, I'm telling you, this is a wonderful idea, wonderful business opportunity. And take note, bukod dito, meron pa po tayong several or more earning opportunities. Are you excited? Yes. Okay. Imagine, 8,888 na ilalabas mo ngayon. Okay? Kung gastos lang yan, walang bumalik sa'yo. Kung ipinasok mo sa traditional business, babalik sa'yo pero ilang taon at hindi pa significant ang kapalit. I'm telling you, pag pinakinggan niyo po ako, baka mamaya sabihin niyo sa akin, bakit ngayon ka lang nagsalita? You know. Dapat pala dati ko pa nakilala yung V-Mobile na yan. You know. Okay? Now, let me continue. Ito po yung business tools natin. Okay? Meron pong laman yan, one Technopreneur Access Card, yung main account mo. Meron kang 40 na Techno User Access Cards. Ito pong kulay blue. Okay? Meron po yung mga Smart and Power Sims Quick Guide and all. Plus, meron ka pong V-Wallet na 300 pesos. Okay? Meron kang 100,000 coverage ng ano po yan, personal accidental death and dismemberment. Okay? For 1 year. Okay? And of course, ayun na. So imagine, no? 8,888 with the package pa lang na makukuha mo physically, feeling mo bawing-bawi ka na, feeling mo busog ka na. But please wait, there's more kasi mas marami pa po kayong makukuha. Okay, so let's start. Now, sino po dito ang tao? Ako! Yung iba. Yung Nicolas, ano po kayo? Cyborg. Yung Nicolas, sino pong tao? Kami! Okay, so lahat tayo tao, ibig sabihin lang po tayo, merong basic needs. Tama po ba? Yes! Yes. Now, since nasa Pilipinas po tayo, alam niyo po ba na meron ng 4 na basic needs? Alam niyo po ba yon? Yes. Yes. Sabi niya, ay hindi, para akin 6. Sa akin, more. Okay. Sige. Okay, dahil Pilipino po kayo, number 1,
Ito po sabihin niyo sa akin kung nag-a-agree kayo na yung mga ipapakita ko ay talagang basic needs. Okay lang po ba yun? Yes. Yes, number 1. Sino po dito ang kailangan kumain? Lahat. Sino po dito ang mabubuhay kahit hindi kumain? Meron po ba? Alright, sabi ko nga, halimbawa, sir, challenge kita, sir. Wala kayo, hindi tayo kakain for 1 week. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Sir, patay na ako. Boy pa. Paano ba? Kailangan kumain, tama? Yes. Okay, pangalawa. Sino dito ang kailangan magsuot ng damit? Lahat. Okay, sige nga. Challenge ulit natin. Try nyo nga, try to imagine. Nagsasalita ako sa harapan ninyo ng naked. Oh! Tama na! Imagine, nagpunta kayo dito ngayon, nakadamit kayo, tama? Okay Yes. lang ba sa inyo magpunta kayo dito na nakahubad? Hindi. So kailangan natin ng damit, tama po ba? Yes. Alright. Now, sino dito ang kailangan ng bahay? Kondo. Kondo! Okay, okay, lahat tayo kailangan ng bahay, tama? Yes. Alright, and of course, ito pa. Ano po kaya ang pang-apat na kailangan natin lahat? Okay? Hirap. Pang-apat na bagay na meron ako na meron din kayo. Pang-apat na bagay na pag lumabas kayo, pag tumingin kayo sa kaliwa, tumingin kayo sa kanan, lahat ng tao meron nun. Ano po kaya yon? Yun o. Ha? Cellphone. Tama po. Cellphone na niloloadan natin. Okay? Try to imagine, kung ang business mo ay in line with the 4 basic needs, pasok na pasok ka. Yes. Okay? Again, food industry. Okay? Clothing industry. Shelter. Okay? Mga infrastructure. And of course, telecommunications, which happen to be the #1 industry in the whole world. Okay? Imagine, lahat po ng tao, kahit hindi Pilipino, basic need po yan. Tama po ba? Yes. Alright? So, tayo sa Pilipinas, ayan na yan, given na yan. Okay. Now, kung ang tawag dito, in terms of target market lang ang pag-uusapan natin, sabi ko nga sa inyo kahit saan kayo tumingin, kaliwa, kanan, harap, likod, okay? Kahit anong oras, basta alam niyo gumagamit ng cellphone, target market yan, ng business na pinapakilala ko sa inyo. Okay? Matanda, bata, mangipin, wala, babae, lalaki, bakla, tomboy, kahit ano, basta gumagamit ng cellphone, target market natin yan. Okay? Now, sino po ang may cellphone ngayon? Lahat. Alam niyo po ba na ang cellphone ninyo ay gastos lang yan simula't simula pa? Yes. Alam niyo po ba yon? Yes. Alright, alam niyo kasi, imagine na binili niyo yung cellphone, may gastos na kayo agad. Nag-cash out na kayo. Tama? Yes. At syempre, ano gamit ng cellphone kung walang load? Diba? Display. Papaloadan mo. Pintas. Pa-picture. Gawin mong MP3. Selfie. Pero hindi. Talagang we need to load it. Tama? Tama. Okay. Now, ilang taon na po kaya kayo nag-load? Yun lang. Okay. Sir, ikaw, sir, ikaw, naka-orange po. Ikaw, sir. Ako. Okay. Sir, ikaw, ilang taon ka na nag-load, sir? 10 years. 10 years! Palakpakan niyo naman. Yes! 10 years. Sino po dito ang more than 10 years na nag-load? Kasi ako more than 10 years na eh. Nakakayaan naman sa age ko, ha? Okay, tignan po natin. For example, okay? Every time, kasi ginagamit yung cellphone ninyo di ba? Kada keyboard, kada pindot, magte-text ka, lalabas ang pera. Okay? Mag-send ka ng picture message or MMS, may lalabas na pera dyan. Okay? Call or surf. Gastos, kumbaga. Okay? An average family, okay, household, sabihin lang natin member of, let's say 5, nanay, tatay, ate, kuya, bunso, gumagamit ng 50 pesos na load sa loob ng isang araw, araw-araw, magkano kayang gastos yan? Okay, imagine, in 30 days, with the 50 pesos na gastos mo, that's about 1,500. Malaki, maliit? Malaki. Malaki na yan. Okay, pwede na pambili ng isang 3/4 na sako ng bigas. 3/4 kasi more than 1/5 ang isang sako. Tama? Okay, pwede NFA. Okay? Okay, 12 months. Baby. Eh, hindi ka na naman 12 months gumagamit ng cellphone, di ba? Okay? Magkano ng ginastos mo? That's about 18,000 pesos in 1 year. Eh, sabi nga natin kanina, 10 years ka na gumagamit ng cellphone. An average person, sabihin na lang natin 10 years na tayo lahat gumamit. Imagine for a 50 peso na load every day, that's about
180,000 pesos. Malaki, maliit? Malaki. Malaki. Sabi niya, uy, grabe! 180,000 na pala ginastos ko sa load. Dahil dyan, hindi na ako maglo-load from now on. Pwede ba yun? Alright. Sino dito ang hindi na maglo-load dahil nakita tong graph na to? Sino? Sino? Kung pwede lang. Kung pwede lang eh. Tama. Ibig sabihin, wala po tayong choice kundi gumastos ng gumastos. For the next 2 years, next 5 years, or 10 years of our lives, again, hanggang mamatay nga tayo eh. Tama? Ibig sabihin, eternal na yan, gagastos ka. Now, okay lang po ba na hindi lang kayo basta-basta gumagastos? Okay lang ba yon? Yes. Okay lang ba yun? Yes! Right. Now, okay lang ba na ang gagawin natin, instead na gastos lang yan, i-convert natin siya. Okay? Convert natin yung expense ninyo into income. Okay, yung iba nagtatanong na paano kaya yan? Sabi nyo sa akin, paano? 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 Again, gamit lang po ang sarili ninyong phone and SIM card, pwede nyo na siyang gawin. Okay? Sariling phone and SIM card. Okay, mayroon akong phone, mayroon akong SIM. Anong kasunod? Okay? Next is, all you have to do is to load yourself and your family and your friends. Kahit anong network pa yan. Ibig sabihin, pag sumali ako sa V-Mobile, gamit ang cellphone ko, ang SIM card ko, pwede ko palang loadan ang sarili ko at ang family and friends ko kahit anong network. Okay? So, okay, anong next? All you have to do is to teach others how to do themselves as well. Ibig sabihin, kikita ako kapag meron akong tinuruan ng isa, niloadan ko na yung ibang family members ko. Yung family members ko, maglo-load na lang din sila sa sarili nila, at the same time, magtuturo na rin sila sa iba kung paano mag-load. Okay? So, 3 simple steps. Okay? Use your own phone and SIM. Load yourself and your family and friends. Earn by simply teaching others how to load themselves. Madali po ba? Yes. Yes. Okay, now, sino po ang tutulong sa atin? Of course, ang V-Mobile. Sabi nyo nga po, V-Mobile! V-Mobile! Pamalakas, V-Mobile! V-Mobile! Okay, V-Mobile. Sino ba si V-Mobile? V-Mobile was established in April 29, year 2008. Okay? Meron po tayong offices dito sa building na to, sa 11th floor, sa 14th floor, dito, meron din po tayo sa 19th and sa 20th floor. Okay? So, sa building na ito pa lang, 4 na yung offices natin. Okay? Aside from that, we have like 68 independent business centers all over the Philippines. Okay? That includes the independent business centers, Premium Product Depot, and the Product Depots. Okay? Again, on top of that, meron pa tayong mga international independent business centers. Maganda po ba? Yes! Okay, saan-saan yan? We have in Israel, we have in Dubai, we have in Indonesia, we have in Singapore, Tokyo, Japan, and Kuwait. Imagine, V-Mobile lumabas na ng Pilipinas. Why? Kasi technology. Why? Kasi may Pinoy. Why? Kasi yung Pinoy na yon gusto ng extra income. Why? Kasi yung gusto ng extra income na yon gustong magbago yung buhay ng family nila. Ang tanong, gusto niyo po bang maging mabago ng buhay ninyo? Yes! Okay, tuloy po natin. Okay? Ang V-Mobile po ay pagmamay-ari ng Penta Capital. Kilala niyo po ba sino si Penta Capital? Hindi. Uncle ko po yun. Okay. Penta Capital is the leading independent investment house sa Pilipinas. Okay? License din po siya ng Bangko Sentral. Okay? Now, kung titigan po natin, ito po ay bangko, it's a quasi-bank. Okay? Hindi siya nagpapautang. Okay? Correct ko lang po, hindi siya nagpapautang, but naggagarantor po siya ng mga malalaking korporasyon. Anong klaseng korporasyon po yan? So, meron tayong Cebu Pacific, Petron, SM, Shell, ABS-CBN, San Miguel, at ang pinakamalaki ay ang MRT. Okay? Now, familiar po ba kayo dito sa mga logos na yan? Yes! Familiar po ba? Yes! Now, subok na matibay, subok na matatag? Yes! Now, paano pa kaya si V-Mobile na pagmamay-ari ng Penta Capital? Yun, no? Palakpakan niya ba? Yes! Okay? Imagine, ito po ay mga partners or clients lamang ng Penta Capital wherein ang V-Mobile pagmamay-ari mismo ng Penta Capital. So, ganun po siya kaganda. Okay? Now, pabigatin po ulit natin yan, parang ako lang. Okay, pasiksikin natin, pabigatin natin. In terms of legalities and securities, meron po tayong tinatawag na SEC, and meron din po tayong DTI. Okay? Now, if you're still in doubt, okay lang po yan. Kasi, syempre, gusto na naman talaga natin yung totoo, di ba? Now, you have all the access in the world. Mag-online po kayo, punta kayo sa
www.sec.gov, okay, .ph. Punta rin kayo sa www.dpi.gov.ph, search nyo po yung V-Mobile. Kayo na po mismo makakakita kung anong klaseng legal na business ang V-Mobile. Okay? And of course, aside from SEC and DTI, meron din po tayong tinatawag na NTC. Alam niyo po ba yung NTC? Yes. Okay? NTC stands for National Telecommunications Commission. Okay? Na hindi ka po ma-accredit kung hindi ka broadcasting company like ABS, GMA, or ABC5. Hindi ka ma-accredit kung hindi ka telecommunications like Smart, Globe, or Sun. But because meron tayong napakaganda at napaka-strong partnership with the different telcos like Globe, like Sun, and with Smart, na-providean po tayo ng exclusive, again, an accreditation ng NTC. Palakpakan nyo naman po yan. Ibig sabihin, ito po, itong SEC and DTI pwedeng kunin ng kahit sino na mag-ooperate ng legal. Okay? Pero, itong NTC, kahit napakalegal mong kumpanya, kahit napakalaki mong kumpanya, kung hindi ka naman broadcasting or telecommunications, hindi ka makakakuha nito. Okay? And again, this is a government agency. So imagine government agency. Alright? And because of the great partnership na meron po tayo with Smart, Globe, and Sun, okay, of course, with the leading network in the Philippines, Smart, nabigyan din po tayo ng ating exclusive Empower SIM. Okay? Empower SIM na talagang first and dito, exclusive sa mga V-Mobile members. Okay? Now, ano po bang mga gamit nito? Okay? Kung ikaw ay V-Mobile member, okay, at Empower SIM user ka, okay, pwede kang gumamit ng exclusive products ng V-Mobile, which is the VM300 and the VM500. Okay, na matanong ko lang, sino po dito ang may kakilala na gumagastos ng more than 300 pesos every month? Marami. Alright, very good. Now, kung sila yung gumagastos ng more than 300 every month, pwede nyo i-recommend sa kanila to. Kasi for 300 pesos, they could have unlimited texting to all network for 30 days, 240 minutes na calls, TriNet po yan, Smart, Talk and Text, and Sun, plus 100 megabytes for your data consumption. Now, kung sa tingin mo na mas madami ang kailangan mo i-consume, then get the VM500. For 500 pesos, unlimited texting to all network, 420 minutes na calls, Sun, Talk and Text, and Smart, plus 200 megabytes na data consumption, good for 60 days. Imagine, ako po dati, ang gastos ko po sa load, because I'm doing V-Mobile, is 900 pesos minimum every month. But since nabigay sa amin ito, okay, ang gastos ko na lang po sa load is 500 for 2 months. Nakakatipid po ba? Yes. Amazing. Yes. Okay, now, aside from the partnership natin na meron tayo sa Smart, meron din po tayong napakagandang partnership with SM. Okay? Ang SM po ay dating, sabihin na lang natin, competitor ng V-Mobile in terms of sales kay nationwide sa mga load products. But then again, since natalo ng V-Mobile ang SM for the 3 consecutive years, ay sabi ng SM, no, kailangan din natin sila i-compete, kailangan gawin silang partner. Siyempre, para mas strengthen sila. Of course, advantage ng V-Mobile yun. Imagine, SM, dumikit sa V-Mobile. You know. Maganda po ba? And because of that, kung ikaw ay V-Mobile member na may SME Plus, okay? Sabi ko nga manood ka ng sine kasi most of the sinehan na may SME Plus, nag-offer po sila 50% discount. You know. Okay? 50% discount sa mga selected movies nila. Okay? And ito pang masarap. Kapag ikaw ay V-Mobile member, marami kang kakilalang SME Plus holder, pwede mo na silang loadan. Okay? 5 pesos per transaction convenience fee ang makukuha mo. Okay po ba? Yes! Isn't it fabulous? Yes! Right for it. Okay. Alright, now, I'll show you this. Prepaid products ng V-Mobile. Ano po ba yung mga produkto ng V-Mobile? Number 1, we have e-load. We have cellphone cards. We have prepaid landline, prepaid cable TV, prepaid internet, online games, and prepaid insurance. Familiar po ba tayo sa mga products? Yes! Alright. Now, I would like to make this clear to everyone. Hindi ko po ito pinapakita sa inyo para alamin niyo kung anong ibebenta nyo.
Malinaw po ba? Yes. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ito para ma-realize ninyo na hindi pa po kayo member ng V-Mobile, ginagamit nyo na yan. Tama po ba? Tama. At again, tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, maraming hindi V-Mobile members na ginagamit na rin ito. Tama po ba? Tama. Alright? Pero ang kagandahan sa V-Mobile is, again, marami po tayong benefits na kapag palakpakan nyo naman si V-Mobile. Okay? Now, 8 out of 10 cellphone users sa buong mundo ay prepaid. Tama po ba? Tama. Alright, so marami. Now, sino po mga prepaid users ito? Lahat. Marami. Ako din, prepaid din ako eh. Kilala niyo po ba si check operator? Yes. Lagi niyo kausap kapag may ka-text niyo rin yan minsan, di ba? Initain ka sa pagkita. Tapos nag-reply sa'yo si check operator. Tama? Now, na-experience niyo na po bang check-up? Yes. Anong feeling? Nakakainis. Bad trip. Bad trip. Okay. Now, so since lahat naman tayo naka-experience ng check operator service, imagine, kung mararanasan mo yan at the middle of the night, okay, alas 2 ng madaling araw, ka-text mo yung girlfriend mo, nag-away kasi kayo eh. Okay? Magte-text ka na ng I love you para patawarin ka niya. Pero nung sinend mo na yung I love you, biglang, ayun na, dahil hindi ka nakapag-reply, ano nangyari? Nag-break. Imagine nag-break kayo, alam mo kung bakit? Sabi niyo bakit? Bakit? Hindi ka kasi nag-B-Mobile eh. Yun lang. Pangalawa, at the middle of your travel, papunta ka ng north or papunta ka ng south, nag-text si boss or nag-call si boss or nag-text na lang, call me ASAP. Pag hindi ka tumawag, you are fired. Imagine, nasa gitna ka ng biyahe, bababa ka ba para magpalo? Ano nangyari? Nasasante ka. Alam niyo kung bakit? Bakit? Alam niyo bakit? Bakit? Again, hindi ka nag-B-Mobile eh. Tama kanina, nag-break kayo dahil hindi ka nag-B-Mobile. Natanggal ka sa trabaho kasi hindi ka nag-B-Mobile. Ang daming ng dahilan. Okay, sa mga busy worker, or for example, sa mga taong naabutan na ng ulan, okay, napaka-hassle. Nasa gitna ka ng trabaho, pagbaba mo, bigla kang uulanin, kasi sarado yung tindahan. Okay? So, super hassle. Now, what V-Mobile provided to us, V-Mobile members, is tatlo lang po yan. Okay? Pero again, what do we normally do? Anong ginagawa natin kapag naubusan tayo ng load? Diba, tumatakbo lang tayo sa tindahan. Tindahan na hindi naman bukas 24/7. Tama po ba? Yes. Tindahan na hindi naman kompleto yung mga load na kailangan yung bilhin. Tama po ba? Yes. Imagine, for example, napanood ko lang po ito sa Bubblecast. Okay? May isang call center agent lumabas ng floor. Okay? Nagpa-load. Okay? Sabi niya sa guard, lalabas lang daw siya. Nasa 37th floor sila. Okay? Sabi niya, okay, magpapaload ako. Nagpa-load siya doon sa reception. Nagpapaload eh, very good. Pero, yung 30 pesos, alam niyo po ba kung magkano? Sa akin, magkano? Magkano? 100 ang halaga. Yun. Eh, sabi niya, ate, bakit 100 yung 30 pesos na load? Ayaw mo, sabi ng guard. Ayaw ng reception, sabi niya. Hindi, gusto ko lang malaman kung bakit. Sige, ngayon walang elevator, bumaba ka. Pag next na bukas sa tindahan, doon pa sa pangatlong kanto. Yun lang. Okay? Eh, ilang minutes lang yung allotted for the call center agent eh. Diba? Kung bababa ka pa, eh, paglabas mo, marami pa ng hold upper. Yung 30 pesos lang, oh. So again, 70 pesos for the convenience. Ito pa po, marami po akong members sa Sandalo. Imagine they are paying 100 pesos for the load na 30 pesos lang. Crowd. Bakit? Sabi sa akin, bakit? 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 Again, text lang po ang nagpapalagay sa kanila sa kampo. Okay? Text lang po ang nagpapalagay sa kanila sa kampo. And kung wala silang load, imagine saan tayo pupunta? Sa bayan pa. Diba? So kung may nagbebenta ng load sa kanila, talagang igagrab nila yung opportunity na bilhin yung 100 for the 30 pesos na load. Again, 70 pesos for the convenience. Kayo po, for example, kailangan nyo ng load and nasa gitna kayo ng circumstance na mahirap. Babayaran niyo po ba ang 30 pesos na 100? Yes. Yes, that is for the convenience. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, tatlo lang ang binigay ng V-Mobile sa atin. Number 1 is convenience. Sabi niyo, convenience! Convenience! Ano po
convenience. Isa pa, convenience! Convenience. Alright, convenience. Okay. Convenience ito kasi gamit lang ang sarili mong phone at sarili mong SIM. Pwede ka nang mag-load sa sarili mo 24/7, anytime, anywhere. Okay? Now, ito po, pag ikaw ay V-Mobile member na, of course, meron kang sarili mong e-wallet. Sabi nyo nga, e-wallet. E-wallet. E-wallet na kapag may laman, syempre may pang-load ka. Same principle lang ng wallet mo ngayon. Kung yung wallet mo may pera, may pambili ka. Yes. Kung walang laman yung wallet mo, ano mangyayari? Wala. Wala kang pambili. So same thing lang po dito. Pag ikaw ay may load wallet na may laman, of course may pang-load ka saan? Pang-load sa sarili mo, pang-load sa magulang mo kahit Smart, kahit Globe, or kahit saan pa yan. And take note, hindi po tayo nagbenta dito. Bakit? Personal and family load consumption lang yan. Okay? Papasok ang selling component kapag siningil mo yung nanay mo. Kapag siningil mo yung anak mo. Or kapag siningil mo yung asawa mo. Tama po ba? Yes. Pero pag hindi mo siningil, no selling. Tama po ba? Yes. Gusto nyo ng selling? Singilin nyo sila. Alright? Again, hindi lang po tayo nakakapag-load ng Smart, ng Globe at ng Sun. Other networks pwede. And of course, pati po yung sa E+ Tap to Pay ng SM. Okay, so pwede rin po natin silang loadan. Isn't it amazing ulit? Amazing! Amazing! Very good. Okay, now, tignan po natin, ano? There are 4 very easy and very convenient ways para po mag-load kung kayo po ay V-Mobile members na. Okay? Number 1 is through SMS. Ibig sabihin, kung may cellphone kayo na may load or nakasubscribe sa any promotion, pwede po kayong mag-process ng load. Okay? Number 2 is through your Empower SIM. Meron po tayong menu. Okay? So, pag sinabi ko dito, existing SIM, kahit Globe ka pa, kahit saan ka, pwede mag-process yan. Okay? Empower SIM, menu-based, galing ng Smart yan. Pangatlo is, pwede rin po tayo sa online loading. So, ito po yung ginagamit ng mga OFWs natin. Okay? Bakit sila imagine, nasa Saudi sila, nasa Singapore sila, naloloadan nila yung family sa Pilipinas. Diba? Ganun po nag-work ang V-Mobile. Okay? And, of course, lahat naman po tayo merong smartphones. Lahat na tayo talagang nagpupunta, is getting there. Okay? Imagine, kapag ikaw ay may Android phone, okay? Pwede kang mag-download ng apps ng V-Mobile, and through the apps, pwede ka na rin mag-load. Maganda po ba? Yes! Only in? V-Mobile! Pakinggan nyo naman si V-Mobile. Alright. Okay. Ito pa. Kung kanina meron tayong 4 very convenient ways para mag-load, ito naman, 5 very convenient ways to reload. Okay? At dahil nandito na rin kayo ngayon, isasama ko na isang good news din sa atin. Now, for a minimum amount of, sabihin natin 300 pesos, pwede ka magpa-load wallet sa different IBCs nationwide or sa V-Mobile main office. Minimum of 300 pesos. Okay? Now, kung ikaw naman ay magpapatransfer sa other V-Mobile members, pwede rin po yun. Minimum of 300 ulit. Okay? Now, kung ikaw naman ay lalabas or nasa probinsya ka, okay lang po yan. Meron po tayong more than 3,000 outlets ng GCash nationwide. Meron din po tayong more than 10,000 outlets ng Smart Money nationwide. Bukod pa yung sarili ninyong account na pwede rin mag-load sa inyo. Okay? And aside from that, we can also do deposit or bills payment sa mga bangko na to. And take note, effective Monday. Again, effective Monday, additional family po ng V-Mobile is Security Bank. You know? Grabe! Meron na po tayong bills payment ulit. Na, again, from Security Bank, it's free of charge. So, minimum of 500 pesos manload, makakapagpa-load na tayo. Maganda po ba? Yes! Alright, and again, pag ikaw ay V-Mobile member na, pwede mong i-convert yung earnings mo into load natin. So, parang kami po, for example, ako, I have like earnings from my team, no? Hindi na ako nagpapa-load wallet ng, well, lately, nagpa-load wallet ako ng marami kasi marami na kailangan. Pero usually, yung earnings ko mismo, kino-convert ko na siya into load wallet. So, very convenient talaga. Hindi ko na kailangan magpunta ng bangko, ng office kasi i-convert ko na lang siya, then may load wallet na ako. Imagine, from my earnings, nalaloadan ko sarili ko, ang family ko. So, free na yung load ko, free na yung family ko because of V-Mobile. Maganda po. Yes! So, dati gastos mo siya ngayon because you are earning from